Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay gagawa tayo ng cassava cake na pwedeng natin ipang negosyo guys. Napakadali lang nitong gawin at napakakunti lang din ang sangkap niya. Hindi po natin kailangan ng malaking kapital dito kaya tara umpisahan na po natin. Meron po tayo ditong kamuting kahoy. Ayan, kamanting to tawag sa amin guys sa Mindanao. Ayan, nabili ko lang ito sa palengke. Bali, 40 pesos yung isang kilo. Ayan, bumili ako dito ng 4 na kilo. Then, ito naman guys, ito yung gagamitin natin mamaya na grater. Ito para mas mapino siya. Then, ito naman, ito na, nabalatan na siya guys. Huhugasan lang natin ito para malinis na siya. Then, pagkatapos natin siyang hugasan, kukudkurin na natin siya o i-grate na natin siya. Etong matigas na part sa gitna guys, ayan, hindi natin isasali yan kasi mapait yung lasa niyan. Ito naman yung mga part sa gitna, ayan, itatapon na natin ito. Ayan, ito pala yung gagamitin natin ngayon na molder, ayan, ito yung pang leche flan. And maglalagay lang tayo dito ng butter or ibabrush lang natin siya ng butter guys para hindi dumikit yung ating cassava cake. Kung wala pong butter, pwede rin po yung margarine or margarine. Ayan, dapat maganda yung pagka-brush natin guys. Or enough siya para hindi dumikit yung ating cassava cake. Ito na lahat yung ating na-grate na cassava. Bali 3 kilo ito guys. Then nilagay ko na rin yung ating melted butter. Then ibit lang natin yung ating egg saglit para hindi siya buo-buo pagka nilagay na natin siya dito sa ating mixing bowl. Then, sunod na rin natin yung ating condensed milk at saka yung ating evaporated milk. Kahit anong brand po pwede. Ang gamit ko dito ay Alaska. Then, sunod na rin natin yung ating sugar guys. Pwede po kayo magbawas dito ng sugar. Pero sa akin guys, sakto lang ito. Pwede naman guys, titikman nyo muna yung inyong mixture bago nyo siya ilagay sa inyong molder para malaman nyo kung tama na yung timpla sa inyo. Pero ito guys, sakto lang ito guys, hindi siya matamis. Kasi dapat yung pinaka-base natin ay hindi siya gaanong matamis kasi maglalagay pa tayo ng toppings mamaya. So, dapat balance lang sila guys. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-combine na lahat ng ating ingredients, lalo na yung ating sugar. Kailangan po mahalo po nating maigi. Pag gusto nyo mag-try muna guys, pwede namang hatiin nyo muna yung recipe para hindi ganun kadami yung gagawin nyo. Ito kasi guys, yung iba nito order kasi kaya dinamihan ko na. Then, pagkatapos ito guys, pag nahalo natin siyang maigi, ilagay na natin last yung ating tubig or yung ating water. Ayan, dahan-dahan lang din po yung paglagay para matansya po natin yung consistency ng ating mixture. Basta siguraduhin natin guys na nahalo muna natin lahat ng ating mga ingredients bago yung paglagay natin ng tubig. Pinakalas po yung tubig na ilalagay natin. Bali 5 kilo pala guys yung nagamit ko dito na cassava kasi nung una bumili ako ng 4 na kilo. So hindi ko nakuha yung 3 kilo na dapat yung nakagrate na siya guys. Makuha natin yung 3 kilo. So nabawasan kasi pag nagbalat tayo so mabigat din yung balat niya. Tapos hindi naman natin na-grate lahat. May yung bandang gitna hindi natin nagamit. So kailangan natin ng 3 kilo. Kaya dumagdag pa ako ng 1 pang kilo para makumpleto natin yung 3 kilo na cassava na grated na siya. Pagkatapos nating ilagay yung ating tubig or yung ating water, ilagay na natin siya dito sa ating molder. Dito guys, pwede kayong gumamit pala ng baking pan or yung mga baking tray para kung gusto nyo nang i-cut siya, ibenta nyo siya yung nakakat na yung parang bars. Ayan, pwede nyo rin siyang i-bake doon. Then ngayon ay i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 40 minutes lang muna guys. Then hanguin natin siya mamaya sa oven para lagyan ng toppings. Then ito naman yung ating ilalagay na toppings guys. Gumamit ako dito ng coconut milk at saka yung ito yung brand ng coconut milk na nilagay ko guys. Then isang latang condensed milk. Then i-mix lang natin ito. Dito guys, pwede rin po kayong gumamit ng condensed milk lang at saka cheese. Masarap din po siya guys. Then ilagay na natin siya ngayon. Ito after 40 minutes, ito na yung ating cassava cake. Then tuyo na siya guys. Dapat tuyong-tuyo na yung ibabaw niya bago nyo siya lagyan ng toppings. Pag condensed milk lang yung gagamitin nyo guys, ilalagay nyo lang siya sa ibabaw. Spread nyo lang yung condensed milk. Then mag-grate na kayo ng cheese. Try nyo rin yun guys. Masarap din po yun. Yun yung una kong ginawa. Ito kasi nagkulang ako dito ng condensed milk. Kaya nilagyan ko siya ng coconut milk. Then ito guys, mag-grate na tayo ngayon dito ng cheese sa ibabaw. Depende na sa inyo kung dadamihan nyo ng cheese. Pagkatapos natin siya lagyan ng cheese, ayan, i-bake natin siya ulit guys ng 20 minutes hanggang sa mag-melt lang yung cheese sa ibabaw or hanggang sa golden brown lang siya. Hindi po tayo pare-pareho ng oven kaya i-check nyo na lang yung inyong cassava kapag
na overbake kasi ito guys, magdadry na yung inyong cassava cake. Dito sa recipe na ito guys, nakagawa ako dito ng 13 pieces na llanera, yung medium size. Ayan, binebenta ko pala ito guys ng 130 pesos dito sa aming village. Pagkatapos po natin siyang i-bake, palalamigin lang muna natin siya bago natin siya i-transfer dun sa ating lalagyan. Then, ngayon guys, medyo mainit-init pa ito. Titikman lang natin siya. Papakita ko lang yung texture niya sa loob guys. Ayan, medyo mainit-init pa ito. Chewy at napaka-creamy nung toppings niya guys. Yung pinakailalim niya, saktong-sakto lang ng lasa niya. Hindi po siya matamis. Napaka-perfect din ito sa mainit na kape. Then, yung cheese, nakatulong din po siya para mag-balance to sa tamis ng ating cassava cake. Ayan, medyo maalat-alat siya. Then, ayan guys, nakikita nyo naman yung texture. Saktong-sakto lang talaga siya guys. Hindi po siya overbake. Ayan, malamig na siya guys. I-unmold na natin siya ngayon at ilagay na natin siya ngayon dito sa ating lalagyan. Bale, clamshell yung tawag dito guys. Nabili ko lang din ito sa palengke. Ayan, tandaan natin guys, dapat malamig na siya bago natin siya i-unmold kasi pag hindi po siya malamig at mainit pa siya, didikit lang siya guys, mahirapan po kayo magtanggal ng cassava cake yung sa inyong molder. Pero kapag ka-i-bake nyo naman siya dun sa, yung sa mga baking tray, then ikakat nyo, pwede naman yun guys. Nasa inyo naman yun. Pwede nyo rin siyang i-bake doon guys sa aluminum tray. Ayan, para hindi na kayo magtanggal ng inyong cassava cake. Diretso nyo na siyang ibenta. Tapos tatakpan nyo lang siya. May mga sizes naman yun guys. Ang nagastos ko pala dito guys ay 600. Then, doon sa 13 pieces, kumita ako ng 1,690. Doon sa 130 pesos kada isa. So, i-minus natin yung 600. Kaya kumita tayo dito ng, tumubo tayo dito ng 1,000 plus or 1,090 pesos. Kaya malaki yung tubo nito guys at napaka-simple lang niyang gawin at hindi rin natin kailangan ng machine dito para makagawa tayo or makapagbenta tayo nitong cassava cake. At napakasarap niya guys. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.